A Day in My Life. Heto na ang aking pangalawang A Day in My Life. Hindi man ako makagawa ng daily life, at least meron naman akong nagagawang A Day in My Life kahit paminsan-minsan lang. Bilang isang nanay, normal na pagbangon pa lang natin na hugasin na ang unang inaatupag. Dahil nga Saturday ngayon, tinanghali na ako ng bangon. Kahit ilang ulit sa isang araw ay maghuhugas at maghuhugas pa rin tayo ng mga hugasin. Isa ito sa mga gawain nating mga nanay na para bang walang katapusan, kaso wala tayong magagawa dahil wala din naman ibang gagawa nito kung hindi tayo. Nasa grade school na ako nang turuan kami ng mga magulang namin sa gawaing bahay dahil nagtatrabaho maghapon ng mga magulang namin at kaming magkakapatid ng tao sa bahay. Gusto ko rin sana magawa iyon sa mga anak ko, kaso lagi kaming hindi magkasundo ni Pangit pagdating sa bagay na yon. Iniisip niya parang inaalila ko ang mga anak ko at bata pa ay inuutusan ko na. Para sa akin na lumaking maagang natutong tumulong sa mga magulang ko ng mga gawaing alam nila at alam ko na kaya ko namang gawin. Para sa akin ay hindi naman masama yun. Sa halip ay malaking tulong para sa mga magulang ko na mapadali ang kanilang gawain at hindi na sila kailangan pang kumilos sa bahay pag uwi nila galing sa trabaho. Hindi naman masama kung gustuhin nating mga magulang na maagang matutong kumilos sa mga bata sa mga gawaing alam natin na kaya naman nilang gawin. Para kahit wala tayo sa tabi nila ay kaya nila. Alam din natin na hindi sila magugutom kahit wala tayo. Para sa akin, di mo sila inaalila kapag inuutusan mo ang iyong mga anak. Bagkus sinuturuan mo pa sila na maging masunurin at mabuting tao. Mahirap kung tuturuan mo sila kung kailan matanda na sila at may pagkasutil na. Ikaw din na magulang ang kawawa kapag nagkaganoon. Mabalik tayo sa ginagawa ko. Matapos nga pala ako maghugas ng mga hugasin ay nagsaing na ako. Ikinulong ko muna si Mengay bago ko tinanggalan ng hangin itong portable swimming pool ng mga bata. Ito nga rin palang air pump ang ginagamit ko pantanggal ng hangin itong portable nila. Medyo guminhawang pakiramdam ko dito dahil tinutok ko sa akin yung hangin na lumalabas dito sa portable swimming pool. Tagaktak na yung pawis sa aking katawan, kaya yung hangin na lumalabas dito sa portable ay malaking ginhawa para sa akin. Nang paubos ng hangin nito, akin naman itong itutupi. Bago ko ito tinanggalan ng hangin ay sinigurado ko munang tuyong-tuyo na ito. Kailangan talaga na patuyo mo na ito ng maigi bago mo ito tupiin. Dahil pag hindi pa ito tuyong-tuyo at meron pa itong konting tubig at basa-basa at nilagay mo ito sa box, panigurado pag tanggal mo ito may makikita kang naninilaw at batik-batik nito. Mahirap yung tanggalin, yung iba naman ay hindi rin matanggal. Kaya siguraduhin mong ito ay tuyo na at malinis. Ilang araw ding nasa labas itong aking e-bike. Ilang araw din kasing nagbababad ang mga bata sa pool nila. Sa wakas dahil nanawa na sila, may papasok ko na siya ngayon. Hinahayaan ko ang mga bata na magbabad sa pool nila ngayong bakasyon. Sobrang init na rin kasi ng panahon. Sila pa ang nakikiusap na ilagay ko ito. Hindi ko naman sila mahindian. Gusto ko rin naman kasi makakapagbabad din ako. Makakatulog ka kasi ng maayos pagkatapos mong magbabad. Dahil hindi na ganun kainit. Malamig kasi ang tubig sa pool, pag-ahon mo ay presko ang pakiramdam. Nang maipasok ko na yung e-bike, sinarado ko ng maayos yung gate. Dahil maglilipid pa ako ng tulugan at papalitan ko na rin ng sapin. Tinupi ko lahat ng kumot at sapin bago ko ito inilagay sa basket ng marumi. Nakaugalian ko nang itupi lahat ng marumi, mapadamit na inubaran pag ilagay ito sa basket para hindi ito mapuno agad. At madali i-segregate pag oras ng labahan dahil nakaayos ang lahat. Noon kasi kahit pa paano lang ang paglagay ng marumi sa basket. Kaya mabilis itong mapuno at mamaho. Lalo na isang linggo bago ako maglaba o kaya naman every 2 weeks. Nakadepende kung kailan ako sisipagin. Sinungkit ko na ang aking mga sinampay kahit hindi pa ako maglalaba para hindi na maalikabukan. Pero sa totoo lang, ginawa ko ito para may upload lang akong A Day in My Life. Hindi naman ganoon karami, hindi ba? Konti pa nga yan kumpara sa karaniwang dami ng mga nilalaban ko. Nakadalasan ay pinapaubos ko na sa sampayan. Dahil nakakatamad magtupi, lalo na kung yung pinagtutupi mo
hindi maayos kumuha sa lagayan. Mananawa ka na lang sa paulit-ulit na paninita at pagtuturo kung paano kumuha ng hindi masisira ang mga nakatupi ng iba ng maayos. Inupuan ko muna ang pagtutupi dahil kakaunti na lang tutupin ko. Natumba pa yung damit na tinutupi ko kaya inayos ko muna. Sana nga kaya din i-pass forward ang gawain para meron kang mahabang oras para magpahinga Yung mga gawaing bahay na halos paulit-ulit na lang araw-araw. Minsan nakakasawa na rin. Kaso wala tayong magagawa dahil ito ang parte natin bilang nanay nila. Wala din ibang gagawa nito kung hindi tayo. Hindi naman natin ito pwedeng iasa sa iba dahil wala naman tayong ibang kasama sa bahay na pwedeng tumulong sa atin. Yan lang ang hirap sa isang nanay. Halos ikaw lang ang gumagalaw sa loob ng bahay tapos sasabihan ka pa ng partner mo na nasa bahay ka lang naman. Pero kung iisipin mo, ang gawain o trabaho ng isang nanay sa loob ng isang bahay ay mas mahirap pa kung ikukumpara sa nagtrabaho ka maghapon. Pag uwi mo ay sipi at higa-higa na lang ang atupagin mo. Yung akala nila pahiga-higa ka lang tapos sila nagpapakapagod magtrabaho, hindi nila alam na daig mo pa ang isang katulong na walang pahinga araw-araw. Utusan ng mga anak mo kapag may kailangan. Pagkakasyahin yung budget na kulang pa sa kulang. Hindi nila alam pagod na ang katawang lupa at utak mo. Bago pa mapunta kung saan-saan ang mga sinasabi ko, kain tayo. Gutom lang talaga kaya kung ano-ano na ang lumalabas sa bibig ko. Hindi ko na pahahabain pa at baka mainip lang kayo kaya kita-kits na lang ulit sa susunod na A Day in My Life ng aking buhay. Please don't forget to like, comment, and share. Thank you for watching. Bye-bye!